tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinalabas ngayon ng mga tagapamagitan sa gitnang silangan. Kinondena ng Turkey, Egypt at Qatar ang pinakabagong serye ng mga pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. Ayon sa magkasanib na pahayag ng tatlong bansa, ang mga huling pambobomba na ito ay tahasang nagpapahina sa mga kritikal na pagsisikap na wakasan ang patuloy na labanan sa rehiyon, lalo na sa panahong napakahalaga ng usapang pangkapayapaan. Sa ulat ng mga mediko mula sa loob ng Gaza, hindi bababa sa 16 na Palestino ang napaulat na nasawi mula noong Martes dahil sa mga pag-ataking ito ng militar ng Israel. Sa kabilang banda, iginigiit naman ng mga puwersa ng Israel na ang kanilang mga target ay mga miyembro at pasilidad lamang ng grupong Hamas. Gayunpaman, ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga sibilyang nasasawi ay nagdudulot ng malaking pangamba sa buong mundo. Ayon sa magkasanib na opisyal na pahayag ng mga tagapamagitan, ang pagpapatindi ng mga pag-atake ng Israel ay nagaganap sa isang napakaselan at kritikal na yugto. Sa kasalukuyan, may mga masigasig na hakbang na isinasagawa upang maipatupad ang komprehensibong plano para wakasan ang sagupaan sa Gaza. Ang biglaang paglala ng mga operasyong militar ay naglalagay sa lahat ng mga diplomatikong pag-uusap na ito sa bingit ng kabiguan at malalim na kawalan ng katiyakan. Mariing hinimok ng Turkey, Egypt at Qatar ang pamahalaan ng Israel na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan. Binigyang diin ng tatlong bansa na dapat iwasan ng Israel ang anumang uri ng aksyon na maaaring magpalala sa tensyon sa rehiyon. Ang bawat karagdagang pag-atake ay nagiging hadlang upang makamit ang isang pangmatagalang kapayapaan na matagal nang hinahangad ng mga mamamayan. Kasabay ng mga kaganapang ito, tinapos na ng sugo ng Estados Unidos na si Jared Kushner ang kanyang pagbisita sa rehiyon. Gayunpaman, umalis siya nang walang nakikitang makabuluhang progreso sa pagsusulong ng plano ni Pangulong Donald Trump upang wakasan ang digmaan. Ang kawalan ng kasunduan sa pagitan ng mga panig ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang lamat at pagkakaiba ng pananaw ng magkabilang panig sa kasalukuyan. Ang tinatawag na komprehensibong plano ay naglalayong maglatag ng isang malinaw at permanenteng solusyon sa krisis sa Gaza. Nakapaloob dito ang mga hakbang para sa muling pagtatayo ng komunidad at ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga sibilyan. Ngunit dahil sa patuloy na karahasan sa lugar ng labanan, ang mga plano sa papel ay tila unti-unting nagiging imposibleng maipatupad na nagpapalungkot sa mga diplomatang nagpakahirap dito. Dahil dito, nanawagan ang mga tagapamagitan sa internasyonal na komunidad at sa Board of Peace ng Administrasyong Trump na nangangasiwa sa tigil putukan. Hinihimok nila ang mga ito na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang pagsunod ng lahat ng panig sa kasunduan. Ang layunin ay maiwasan ang lalo pang paglala ng sitwasyon na maaring magbunga ng mas malawak na digmaan sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Sa ilalim ng iminungkahing balangkas para sa kapayapaan, nakasaad na dapat isuko ng Hamas ang kanilang mga armas sa pamamagitan ng mga yugto. Kasabay nito, ang mga puwersang militar ng Israel ay unti-unti ring aalis mula sa teritoryo ng Gaza at ganap na ititigil ang kanilang mga operasyong militar. Ang planong ito ay binuo upang magbigay ng balanseng transisyon patungo sa normalisasyon ng buhay ng mga tao doon. Subalit tahasang tinanggihan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel ang pagkakasunod-sunod na ito ng mga hakbang. Iginigiit ni Netanyahu na dapat munang ganap na magdisarma o isuko ng Hamas ang lahat ng kanilang sandata bago magsimula ang anumang pag-atras sa mga sundalong Israeli mula sa Gaza. Ang posisyong ito ay lumikha ng malaking hindi pagkakasundo sa diplomasya na mahirap lutasin ng mga tagapamagitan. Sa kabilang dako, mahigpit namang iginiit ng Hamas na dapat munang sumunod ang Israel sa kasunduan sa tigil putukan at tuluyang iurong ang kanilang mga sundalo pabalik sa kanilang mga hangganan. Bukod dito, tinutulan din ng Hamas ang iminungkahing pagkakasunod-sunod ng pagpapatupad sa plano ng Administrasyong Trump na nagpapakita na walang panig ang handang magbigay daan o magkompromiso para sa kapayapaan. Ang hindi pagkakasundo sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbang ay nananatiling pangunahing balakid sa mga negosasyon. Habang nais ng Israel ang seguridad bago ang konsesyon, hinihingi naman ng mga Palestino ang kalayaan at paghinto ng mga operasyong militar bago ang anumang pagsuko ng armas. Ang ganitong uri ng estratehikong kawalan ng tiwala ay nagpapatagal sa pagdurusa ng milyon-milyong sibilyang naiipit sa gitna ng labanan. Upang maunawaan ang tindi ng krisis, tingnan natin ang mga opisyal na bilang ng mga nasawi.
Ayon sa mga opisyal ng kalusugan sa Gaza, hindi bababa sa 1,283 Palestino na ang napatay mula nang magkabisa ang tigil putukan noong nakaraang Oktubre. Sa panig naman ng militar ng Israel, 4 na sundalo nito ang napaulat na nasawi sa loob din ng kaparehong panahon ng idineklarang tigil putukan. Ang napakalaking agwat sa bilang ng mga nasawi ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa puwersa ng magkabilang panig sa digmaang ito. Ipinapakita rin ito na ang kasalukuyang kasunduan sa tigil putukan ay umiiral lamang sa pangalan ngunit hindi sa gawa. Ang patuloy na pagdanak ng dugo ay nagiging sanhi ng matinding galit at kawalan ng pag-asa sa mga komunidad na direktang apektado ng walang katapusang karahasan. Para sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa buong daigdig, ang sitwasyon sa Gaza ay isang malalang makataong krisis na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ang kakulangan sa pagkain, gamot at ligtas na masisilungan ay lalong nagpapahirap sa mga pamilyang Palestino. Ang bawat pag-atake ng militar ay nagwawasak ng mga natitira pang infrastruktura na kailangan para sa kaligtasan at pamumuhay ng mga ordinaryong mamamayan doon. Ang Turkey sa pamumuno ng kanilang pamahalaan ay patuloy na nagiging boses ng pagtuligsa laban sa mga aksyong militar ng Israel. Sa pamamagitan ng kanilang diplomasya, sinusubukan nilang kalampagin ang pinto ng United Nations upang magpataw ng mas mabibigat na parusa, ngunit ang limitadong kapangyarihan ng mga resolusyon ay nagpapakita rin ng kahinaan ng kasalukuyang sistema ng pandaigdigang pamamahala sa krisis. Ang Egypt naman bilang direktang kapitbahay ng Gaza ay naharap sa matinding hamon sa seguridad sa kanilang hangganan sa Rafah. Bukod sa pagiging tagapamagitan, pinapamahalaan din nila ang pagpasok ng mga tulong makatao habang tinitiyak na hindi aapaw ang krisis sa kanilang sariling teritoryo. Ang kanilang papel ay napakahalaga ngunit puno ng panganib dahil sa patuloy na pagbabago ng takbo ng labanan sa Gaza. Samantala, ang Qatar ay patuloy na gumagamit ng kanilang diplomatikong impluensya at pinansyal na kakayahan upang mapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng mga naglalabang panig. Sila ang nagsisilbing tulay upang maiparating ang mga mensahe na hindi direktang mapag-usapan ng Israel at Hamas. Ang kanilang kontribusyon ay kinikilala ng maraming ngunit nahaharap din sa matinding pagsubok dahil sa kawalan ng tiwala. Sa kabilang banda, ang papel ng Estados Unidos ay nananatiling kontrobersyal sa rehiyon. Ang plano ng kapayapaan na inilatag ng Administrasyong Trump ay nakikita ng ilang sektor bilang may pagkiling, habang ang iba naman ay umaasa na ito ang magiging susi sa pag-atras ng mga sundalo. Ang pagkabigo ng diplomatikong misyon ni Kushner ay nagpapakita na ang isang panig na diskarte ay hindi sapat upang lutasin ang krisis. Kung tuluyang babagsak ang mga pagsisikap na ito sa pagpapanatili ng tigil putukan, nangangamba ang mga eksperto na mas malawak na kaguluhan ang sisiklab sa gitnang silangan. Ang pakikilahok ng iba pang mga bansa at grupo sa rehiyon ay maaaring magbunga ng isang digmaan na may mas malubhang epekto sa ekonomiya ng mundo, kabilang na ang pagtaas ng presyo ng langis na direktang makakaapekto rin sa ating bansa. Sa pagtatapos, nananatiling madilim ang landas patungo sa kapayapaan sa Gaza, habang ang mga armas ay patuloy na nagsasalita sa halip na diplomasya. Ang panawagan ng Turkey, Egypt at Qatar ay isang paalala na ang karahasan ay hindi kailanman magiging solusyon sa dekada ng hidwaan. Isang matinding tensiyon na naman ang tuluyang sumiklab sa buong Korean Peninsula matapos magpakawala ang Hilagang Korea ng higit sa 10 ballistic missile nang sabay-sabay patungo sa silangang karagatan. Ang maramihang paglulunsad na ito ay naganap sa gitna ng kasalukuyang magkasamang pagsasanay militar ng Timog Korea at Estados Unidos na lalong nagpapainit sa sitwasyong pangseguridad sa buong rehiyon ng Silangang Asya ngayon. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Joint Chiefs of Staff ng Timog Korea, ang mga ballistic missile na ito ay pinakawalan mula sa paligid ng kabisera ng Hilagang Korea na Pyongyang. Ang mga naturang missile ay lumipad ng tinatayang 300 kilometro bago tuluyang bumagsak sa katubigan sa silangang bahagi ng peninsula na nagdulot ng agarang alarma sa mga karatig bansa dahil sa hindi inaasahang bilis ng operasyon. Kinumpirma rin ng Ministry of Defense ng bansang Hapon ang mapanganib na aktibidad na ito ng Pyongyang ngayong araw. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga missile ay umabot sa pinakamataas na taas na 70 kilometro at naglakbay ng may 320 kilometro. Lahat ng ito ay bumagsak sa labas ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Hapon, ngunit itinuturing pa rin itong isang napakalaking banta sa kaligtasan ng rehiyon.
Dahil sa biglaang pangyayaring ito, agad na nagpatawag ng isang emergency security meeting ang tanggapan ng Pangulo ng Timog Korea upang pag-usapan ang sitwasyon. Kinondena ng Seoul ang paglulunsad na ito bilang isang malubhang paglabag sa mga umiiral na resolusyon ng United Nations Security Council. Mahigpit nilang binalaan ng pamahalaan ng Pyongyang na ihinto na ang anumang uri ng provokasyon na nagpapahina sa kapayapaan. Sa isang pahayag sa mga mambabatas, sinabi ni Defense Minister An Gyu-bak ng Timog Korea na ang mga pinakawalang missile ay tila nagmula sa 600 mm super large multiple rocket launcher. Dahil sa napakalaking sukat ng mga bala nito, ang kanilang kakayahan at pangkalahatang katangian ay halos kapareho na ng mga tactical ballistic missile na ginagamit sa mga modernong operasyong militar sa kasalukuyan. Idinagdag pa ni Minister An na masusing binabantayan ng militar ng Seoul ang mga sistemang ito dahil maaari itong mabilis na iposisyon malapit sa hangganan ng dalawang Korea. Una nang ipinagmalaki ng Hilagang Korea na ang kanilang 600 mm rocket launcher na tinatawag ng Estados Unidos na KN-25 ay may kakayahang magdala ng mga tactical nuclear warhead na lubhang mapanganib para sa buong Timog Korea. Sa kabila ng malaking ingay at pangamba na idinulot ng malawakang paglulunsad na ito, nananatiling tahimik ang mga opisyal ng Hilagang Korea at wala pang inilalabas na pahayag ukol dito. Ang ganitong taktika ng estratehikong pananahimik ay madalas na ginagamit ng Pyongyang upang panatilihing nangangapa ang kanilang mga kalaban habang maingat nilang sinusuri ang magiging reaksyon ng buong komunidad ng mga bansa sa mundo. Bago ang paglulunsad na ito, matindi ng binatikos ni Kim Yo-jong, ang maimpluwensyang kapatid ng leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un, ang magkasamang pagsasanay militar ng Estados Unidos at Timog Korea. Bagaman binawasan na ng kalahati ang saklaw ng mga pagsasanay na ito at nakatakdang matapos ng mas maaga, hindi pa rin ito naging sapat upang mapakalma ang galit at matinding hinala ng pamahalaan sa Pyongyang. Ang pagbabawas sa kabuuang saklaw ng pagsasanay militar ay ginawa matapos mag-utos si Pangulong Donald Trump na bawasan ang pakikilahok ng Washington upang bigyang daan ang diplomasya. Nais ng Estados Unidos na muling simulan ang negosasyon sa Hilagang Korea ukol sa denuclearization, ngunit tila hindi ito pinahahalagahan ng Pyongyang dahil sa patuloy nilang pagpapakita ng lumalakas nilang kakayahang militar. Inihayag kamakailan ni Trump na nakatanggap siya ng tugon mula kay Kim Jong-un matapos niyang ipatupad ang pagbabawas sa magkasanib na pagsasanay militar ng dalawang bansa. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Kim Yo-jong ang balitang ito at sinabing wala siyang nalalaman tungkol sa anumang komunikasyon sa pagitan ng dalawang pinuno kamakailan na nagpapakita ng napakalalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig. Binigyang diin pa ni Kim Yo-jong na ang pagalit na patakaran ng Washington laban sa Pyongyang ay hindi nagbabago sa kabila ng mga diplomatikong mensahe na ipinapadala ng Amerika. Para sa Hilagang Korea, ang anumang pagsasanay militar sa kanilang pintuan, maliit man o malaki, ay itinuturing pa rin direktang paghahanda para sa isang pagsalakay na dapat tapatan ng kaukulang puwersang militar upang ipagtanggol ang bansa. Ayon naman kay Yang Mujin, isang propesor sa University of North Korean Studies sa Seoul, ang sabay-sabay na pagpapakawala ng higit sa 10 missile ay isang napakalinaw na mensahe. Ipinapakita nito na ang mga babalang binitiwan ni Kim Yo-jong kamakailan ay hindi lamang mga salita, kundi may kalakip na totoong aksyon at mataas na kahandaang militar na harapin ang anumang banta mula sa kanilang mga kaaway sa rehiyon. Naniniwala si Professor Yang na ang paglulunsad na ito ay may iba't ibang layunin. Una na rito ang pagpapadala ng matapang na signal ng protesta laban sa patuloy na magkasamang pagsasanay militar ng Amerika at Timog Korea. Nais nilang ipakita sa buong mundo na kaya nilang tapatan ang anumang estratehikong deployment ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang sariling modernong arsenal ng mga armas. Bukod dito, ipinapahayag din ng Hilagang Korea ang kanilang matinding pagtutol sa mga kamakailang talakayan ng internasyonal na komunidad tungkol sa kanilang mga sandatang nuklear. Ayaw ng Pyongyang na maging paksa ng negosasyon ang kanilang pambansang depensa at ang paglulunsad na ito ay patunay na hindi nila kailanman isusuko ang kanilang mga nakamit na kakayahang militar para sa seguridad ng bansa. Nagsisilbi rin itong matinding babala sa mga kalabang bansa tungkol sa mga kahihinatnan ng panghihimasok o paggawa ng mga haka-haka tungkol sa pambansang seguridad ng Hilagang Korea. Nais ng Pyongyang na limitahan ang impluwensiya ng ibang bansa sa kanilang mga desisyong panloob at ipinapakita nila na handa silang gumamit ng dahas upang ipagtanggol ang kanilang soberanya laban sa anumang anyo ng panghihimasok.
Ang pinakamensahe rito ay ang mga usaping may kinalaman sa seguridad ng Hilagang Korea ay sila lamang ang may karapatang magpasya at magkontrol nito nang walang pakikialam ng iba. Ayon kay Professor Yang, ito ay isang malakas na deklarasyon ng kalayaan sa pagpapasya kung saan hindi nila papayagan ng Estados Unidos o ang Timog Korea na magdikta sa kanilang mga hakbangin para sa pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, hindi rin lubusang inaalis ng mga eksperto ang posibilidad na ang malawakang at sabay-sabay na paglulunsad na ito ay bahagi lamang ng kanilang regular na pagsubok sa mga bagong sandata o isang karaniwang live fire exercise. Mahalaga para sa militar ng Hilagang Korea na patuloy na masubukan ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at ang pangkalahatang bisa ng kanilang mga kagamitang pandigma. Ang sabay-sabay na pagpapaputok ng higit sa 10 ballistic missile ay nagpapakita rin ng lumalagong kakayahan ng Hilagang Korea na magsagawa ng saturation attacks. Ang ganitong uri ng pag-atake ay idinisenyo upang lampasan at tuluyang sirain ang mga missile defense system ng Timog Korea at Hapon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng napakaraming target ng sabay-sabay na mahirap harangin ng depensa. Dahil dito, muling nananawagan ng mga alyado sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga parusa ng United Nations laban sa rehimen ni Kim Jong-un upang mapigilan ang pagdaloy ng pondo sa kanilang mga programang nuklear at missile. Ngunit sa kabila ng mga parusang ito, patuloy pa rin na ipapakita ng Hilagang Korea ang mabilis na pag-unlad ng kanilang teknolohiyang militar sa harap ng buong komunidad ng daigdig. Sa pagtatapos, ang pinakabagong hakbang na ito ng Hilagang Korea ay muling naglalagay sa buong rehiyon sa isang napakapanganib na sitwasyon ng kawalan ng katiyakan at takot. Mananatiling nakatutok ang ating himpilan sa mga susunod pang kaganapan ukol sa tensiyong ito.